Walang tulugan ha? Yes. Thank you. This is the third edition of Ultra Gravel Challenge. Yung una, 2023, and then early this year, 2024 ng March, at ngayon, July 7, 2024. The Ultra Gravel Challenge is not a race, pero parang ganoon na rin. China-challenge natin ang ating sarili. Pinapractice natin dito yung ating hydration and nutrition para sa mga upcoming proper races. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! I'm trying to stay with the group hanggang dun sa first section ng off-road. Kasi alam ko, maulan daw nung gabi na yan. Kaya expected na magiging maputik yung ruta. So I did try to stay on the group, at least dun sa sementadong daan. Kaya pagdating dun sa off-road section, it's chaos. Napakahirap ng ruta. Kahit matagal-tagal na rin ako nag-gravel, hindi ako sanay dun sa mapuputik na daan. Pero at least, salamat sa Diyos, nakalabas ako dun ng maayos at wala namang semplang. So, na. Chaos. Solid yung ruta. Kahit pa sabihin nila, there are parts na parang pang mountain bike. That's how it is. Maganda talaga yung ruta. Unfortunately, personal opinion lang naman para sa akin, yung 80 kilometers, hindi akma dun sa fitness level ko. Wala akong problema doon sa mga lusong, wala akong problema. There are punchy climbs na hindi talaga akma sa aking fitness. Pero syempre, ganun talaga, we have to accept the fact na kailangan pa rin talaga natin mag-ensayo at we still have to learn more skills para sa mga ganitong klaseng off-road events. Hindi na talaga ako nakapag-video dun sa unang lusong ng first part ng off-road eh. Talagang nagdudulasan kami at marami din bumaba, pero meron naman kaming part na mga nadaanan. Kaya lang, I don't have time to turn on the camera kasi talaga nakafocus tayo dun sa ating handlebars. Punta na ito sa likod ng O'Donnell, Camp O'Donnell. Pagdating sa part na to, nakalabas na kami dun sa Aita Community, dun sa first section ng gravel. Ito naman yung second section sa likod ng Camp O'Donnell. Napaka-epic ng part na to kasi ang ganda dahil aabutan mo rito yung pagsikat ng araw. Naka-drone. Yan, lagkit. Shit. Shit. Ha. Itong part na to, nagamit na ito nung kauna-unahang ultra gravel race. Kaya may idea ako dito sa section na to na mayroong drop around 200 meters na mabato. So we have to be careful on this part. Ah, shit. Oy! Actually, it's a last minute decision eh. Nagpalit ako ng goma rito, nagpalit ako ng gulong. So I'm using the Pirelli Cinturato Gravel M. Yes! Grabe yung kanina, no? Puta, hayop yun. Kagulo dun. Chaos!
Another off-road section na familiar pa rin tayo, na nagamit din ito sa ilang ultra gravel challenge na, pati nung nakaraang March at saka nung kauna-unahan, is the off-road section dito sa may Cristo Rey. Kung matatandaan nyo, nung nakaraang March, napakalus nito at lumulusong pa rito, madilim pa. Loose yung sand, pero since maulan nga, the sand is compact at yung ibang part mabato dahil na-wash out yung mga topsoil niya or yung mga lahar sa ibabaw. Sa akin, acceptable na yung mga ganito eh. Ganun talaga eh. You're racing off-road, nagre-race ka ng gravel. Merong ruta, pero magdidepende pa rin sa weather condition yung ruta. Kaya mas mahalaga pa rin na nakakapag-track rin at nababantayan natin yung weather forecast. Thank you, Ultra Gravel Challenge. Isa sa epic experience na naranasan ko dito sa gravel event na ito ay yung na-experience namin yung ganitong klaseng spillway. Napaka-epic ng river crossing na ito. Kala ko kuha mo na eh. Ano na pala dun eh. At this part, things are settling down. Nakapagre-recover na kami bago makarating dun sa first checkpoint. Pero syempre, since mahirap nga yung unang part, I wasn't prepared for that kind of chaos. Kaya medyo tinatamaan na ako dito. Ayan, checkpoint. Red Rose. Selfie lang? Selfie lang ba dito? Selfie lang sa may toucher. May video na ako eh. Ayan, TJ. Oh, ito ako ah. Sandaling-sandali lang kami dun sa checkpoint. After that, dumiretso na rin agad kami. Masasabi ko, kumpleto na rin yung ruta ng ultra gravel eh. Dati kasi lahar, konting gravel, tapos semento, tapos may hard pack, tapos double track, merong dirt section din. Ngayon nadagdagan eh. Merong muddy terrain, may rocky, may proper gravel, tapos meron pang single track. Pagdating sa part na to, magkahiwalay na kami ni CJ Mac eh. Kasama ko siya from the start. Pero unfortunately, naiipit ako ng tricycle at the same time, nalaspag na din. Buti nilang going to the last checkpoint, nakasabay ko si Boss Jambo at saka si Boss Alan. Shoutout sa inyo.
ano. Dali lang. Kay okay lang. Hirap ng ruta. Parang ito yung isa sa pinakamahirap na ruta na sinalian ko. Dito nagstay pa ako ng ilang minutes eh. At yun, nung makarecover ako ng kaunti at nagbaon ako ng maraming yelo dun sa aking water bottle, eh, tinuloy ko na yung pagpadyak. Ang iniisip ko, last 20 plus kilometers lang naman, enjoying ko na lang at tapusin ko hanggang sa makakaya ko kung ano yung kaya kong pace na mas mabilis para at least makatapos pa rin ako na maganda-ganda pa rin yung oras. Kunti nga lang. NCC na. Shoutout nga pala sa mga grupo ng photographers na nandito sa event na to. Salamat sa mga gandang kuha. Napakagaling ng tumiming. Para sila mga suwat dito na nagbabaan ng sasakyan at saka sabay kuha ng mga gandang shots. Kunti na lang. Last off-road section. Last line. At ito na yung pinakahuling gravel section na mayroong pa ring gradual climb. Kumbaga, laspag ka na, papaahunin ka pa. Which, enjoyable pa rin kahit mahirap. Ganun talaga eh. We have to take the pain, accept the pain, and finish whatever it takes. Pag uminto ka o mayaw ka, hindi ka makakatapos eh. Isang bagay ang dapat natin laging tatandaan. Kahit anong hirap, basta you keep the pressure on the pedal, keep the wheel turning, makakarating ka pa rin sa finish line. And at the end of the day, ano man yung result mo, maybe it's bad, maybe it's good, we still have a chance para makabawi sa susunod na pagkakataon. At lagi tayo magpasalamat sa Diyos sa lagi niyang pagliligtas sa atin sa mga ganitong klaseng event.